Ang bansa, kilala sa samba at mga dalampasigan, ay naging sentro ng espiya ng Russia sa mundo. Libu-libong espiya ng Russia ang namumuhay ng lihim sa pinakamalaking ekonomiya ng Timog Amerika. Hindi lang basta dumadaan ang mga ahente. Mga elite na ilegal na Ruso ang bumuo ng bagong buhay at pagkakakilanlan sa Brazil gamit ang pekeng sertipiko ng kapanganakan mula Cold War. Kamakailang mga investigasyon ang nagbunyag kung paano ang mga tila ordinaryong Brazilian tulad ni Artem Shimriv ay talagang naglalakbay sa buong mundo at nangangalap ng impormasyon para sa Kremlin. Pero ang tanong, bakit Brazil at paano nabuong ganito kalaking lihim na network ng Russia sa matagal na panahon? Una nating tatalakayin kung ano talaga ang ibig sabihin ng isang ilegal na pabrika ng espiya. Ilalantad ang nakakagulat na mga butas sa batas na naging dahilan kung bakit naging perpektong target ang Brazil at ipakikilala ang mga ahente na namuhay ng kanilang pangalawang buhay bilang mga deep cover operative. Sa huli, makikita natin paano lumaban ang Brazil sa espiya ng Russia. Tara, simulan na! Ang mga elitistang espiya ng Russia, tinatawag na illegal, ay eksperto at sinanay ng KGB. Nagpanggap sila ng bagong pagkakakilanlan at ginugol ang taon sa paggawa ng pekeng talambuhay. Pagkatapos, ipinapadala sila sa ibang bansa para bumuo ng bagong pagkakakilanlan, magsimula ng negosyo at magbuo ng pamilya. Sa kalaunan, matapos ang ilang panahon, maging taon pa, nakakatanggap sila ng mga utos mula sa Kremlin. Nangangalap sila ng impormasyon para sa Moscow sa iba't ibang bansa na ginagawa na mula pa Soviet era. Sa panahong ito, nakita ng Cold War ang mga ahente ng Soviet na sumusuot sa mga bansang kanluranin upang mangalap ng impormasyon na magagamit ng Moscow laban sa kanilang mga kalaban. Walang diplomatikong proteksyon ang ganitong paniniktik, kaya kumukuha sila ng bagong pagkakakilanlan. Nagpatuloy ito kahit matapos ang pagbagsak ng Soviet Union. Malakas pa rin ang network ng mga iligal sa buong mundo. At isa sa mga bagong paboritong destinasyon nila ay Brazil. Gayunpaman, sa mga naunang operasyon, ang mga espiya na ito ay naroon lamang upang mangalap ng impormasyon tungkol sa bansang kanilang tinutuluyan. Ngayon sa Brazil, ang pakay nila ay hindi maniktik, kundi magpaka-Brazilian. Ano nga ba ang meron sa Brazil na hinahanap ng maraming Russian na espiya? Ang Brazil ay multicultural na bansa, kaya mas madaling makihalubilo dito kaysa sa iba. Ang isa pang dahilan ay ang lakas ng pasaporte ng Brazil. Ngayon, maaring hindi mo alam ito, pero ang pasaporte ng Brazil ay ika-11 sa pinakabagong Global Passport Power Ranking. Pwedeng pumasok sa mahigit 100 bansa ang may pasaporte ng Brazil nang walang visa, kabilang ang buong European Union. Ang isa pang dahilan kung bakit perpekto ang Brazil para sa Russian spy ay dahil mahina ang sistema ng pagkakakilanlan nito. Kita mo, desentralisado ang civil registry ng Brazil. Ibig sabihin, didirektang kontrolado ng federal na gobyerno ang pag-i-issue ng birth certificate, identification ATBP. Ang mga pamahalaan ng estado at rehiyon ang namamahala kaya nagiging vulnerable sa lokal na corruption ang sistema. May isa pang butas sa batas ng Brazil para makakuha ng birth certificate. Kadalasan, kailangan ng verifikasyon mula sa doktor o ospital bago maglabas ng birth certificate. Pero hindi ito kailangan sa Brazil. Kung ipinanganak ka sa rural na lugar, pwede kang kumuha ng birth certificate kung ideklara mong isa sa magulang mo ay Brazilian. Dahil dito, mas madali para sa mga Rusong ito na kumuha ng tunay na birth certificate gamit ang pekeng pangalan. Akala ng pulisya, pineke ng mga Ruso ang mga dokumento o nagbigay ng suhol sa lokal na opisyal para mairehistro silang parang mula dekada 80 o 90. Gayunpaman, natuklasan nila na hindi naman talaga peke ang mga ito. At ang mas masama pa, hindi rin ito mga bago. Ito ay nagdulot ng mas nakakatakot na konklusyon na may kaugnayan pa rin sa Cold War. Ayon sa mga investigador, noong mga huling taon ng Soviet Union, nag-file ng pekeng sertipiko ng kapanganakan ang mga espiya ng KGB sa Brazil para sa mga hindi totoong tao. Malamang ginawa nila ito sa pag-asang balang araw ay may bagong henerasyon ng mga espiya na pupunta sa Brazil at gagamitin ang mga pekeng pagkakakilanlan na ito. Ginawa ito noong dekada 1980, 80 panahong nagsisimulang bumagsak ang Soviet Union. Isipin mo ito bilang plan B para ituloy ang paniniktik sa kalabang kanluranin. Sa pamamagitan ng mga tunay na birth certificate na ito, nagawa ng mga espiya na kumuha pa ng mas maraming cover na dokumento. Nakuha nila ang voter identification military na papeles at Brazilian passport. Handa na silang tuluyang maging Brazilian at sabay na maniktik sa kanluran. Alamin natin ang ilang espiya ng Brasilero na ito. Si Gerhard Daniel Campos Vitic, 34 ay tila isang ordinaryong Brazilian. Nagpatakbo siya ng matagumpay na 3D printing business at ipinakita ang kasipagan at dedikasyon. May kasintahan siyang Brazilian
at magkasama silang nakatira sa magandang apartment sa Rio de Janeiro, kasama ang kanilang pusa. Mayroon siyang tunay na sertipiko ng kapanganakan at pasaporte na nagpapatunay ng kanyang pagkakakilanlan. Wala namang alam ang kanyang kasintahang Brazilian tungkol sa kanyang totoong pagkatao. Nagtayo siya ng koneksyon at pagkakaibigan. Inilarawan siyang mahiyain, tahimik, at ayaw magpakuha ng litrato. Matapos ang 6 na taong pagtatago, sabik siyang naghintay simulan ang tunay niyang misyon. Nalaman na lihim pala siyang kasal sa isa pang opisyal ng intelihensya ng Rusya na naka-assign din sa Gresya. Noong 2021 nag-text siya sa asawang Ruso na ayaw niyang matalo. Kaya patuloy akong nagtrabaho at umasa. Tunay niyang pangalan ay Artem Shimriv. Pasensya na kung mali ang pagbigkas ko ng ilang pangalan. Vladimir Alexandrovich Danilov at Ekaterina Leonidova Danielova. Mag-asawa silang matagal nang nag-ooperate sa Portugal. Una, gumawa sila ng Brazilian na pagkakakilanlan. Pagkatapos ay gumawa sila ng Portuguese na pagkakakilanlan. Si Vladimir ay naging si Manuel Pereira. Paano nila ito nagawa? Noong Abril ng 2016 pumasok sina Manuel at Adriana Pereira sa isang civil registry office sa Rio. Ipinasa nila ang kanilang mga dokumento ng pagkakakilanlan at nakipagkita kay Hukom Selanche dos Santos sa isang maliit na silid. Nagpakilala siya bilang si Manuel Francisco Steinbrück Pereira. Ipinanganak noong 1985 sa isang babaeng taga-Rio at Portuges na si Camilo Pereira. Nagpakilala siya bilang si Adriana Carolina Silva Costa. Ipinanganak 1986 anak nina Juan Castro at Maria Pais. Ipinahayag nila ang hangaring magpakasal. Nilagdaan ang papeles at sinimulan ang bagong buhay. Nakatira sila sa maliit na apartment sa Baja da Chasuca, Rio de Janeiro. Sumunod na hakbang ay noong Mayo 2017 nagpunta si Manuel sa konsulado ng Portugal sa Rio para mag-apply ng pagkamamamayang Portuges. Ano ang patunay niya? Isang dokumento na nagsasabing si Camilo Pereira, ang lalaking nakalista sa kanyang sertipiko ng kapanganakan, ay opisyal na kumilala sa kanya bilang anak noong siya ay menor de edad pa. Si Camilo ay retiradong kawani ng korte na nakatira sa Brazil kasama ang kanyang pamilya. Nahuli sina Manuel at Adriana. Tumangging magsalita si Camilo at pamilya niya at binura nila ang social media accounts nila. Di tiyak kung nagkita sina Camilo at ang peking anak at manugang. Ginamit ito ni Manuel para makuha ang pagkamamamayang Portuges. Noong 2018 regular nang bumibisita ang mag-asawa sa Portugal at inirehistro ang kasal sa konsulado ng Portugal sa Rio. Sa kalaunan, noong 2019 naging mamamayang Portuges na rin si Adriana. Alam mo, sa Portugal, kailangan mong maging kasal sa isang mamamayang Portuges ng 3 taon para makakuha ng pagkamamamayan. Nagrenta sila ng maliit na apartment sa Porto at namuhay ng tahimik hanggang dumating ang katotohanan. Mag-asawang espiya din sa Brazil sina Roman Olegovich Caval at Arina Alexevna Antonova. Tumakas sila sa Uruguay nang mabunyag ang kanilang pagkakakilanlan. Si Ola Igorevna Tuterva ay tinawag na blonding espiya na nagkunwaring modelo. Paano nahuli ang mga espiya? Sa totoo lang, nagsimula ang lahat sa isang lalaki, si Victor Moller Ferreira. Ang tunay niyang pangalan ay Sergei Cherikasov, isang opisyal ng militar na espiya ng Russia na nagtatrabaho para sa Glavnoye Razvedivatelnoye Upravlenie. Ang Glavnoye Razvedivatelnoye Upravlenie ang pangunahing ahensya ng militar na intelihensya ng Russia. Malinaw ang kanyang misyon: pasukin ang International Criminal Court sa The Hague. Dumating ito habang iniimbestigahan ng korte ang mga posibleng krimen ng digmaan ng Russia sa Ukraine. Paano siya nakarating doon? Gumawa siya ng perpektong Brazilian na pagkakakilanlan bilang panakip, gaya ng ibang espiya. Kwento niya, pumunta siya sa Rio noong 2010 para makita ang matagal nang nawalay na ama. Sinabi niya na nakalimutan na niyang magsalita ng Portuges at nais niya itong muling matutunan at maibalik ang pagiging Brazilian citizen niya. Nagtapos siya ng Political Science sa Trinity College, Dublin noong 2018. Tinanggap siya sa Johns Hopkins University para sa Masters sa United States Foreign Policy at nagtapos noong 2020. Doon nakapasok ang Russian espiya sa prestihiyosong Amerikanong Universidad at natutunan ang United States Foreign Policy. Abril 2022, naghanda na siyang mag-intern sa International Criminal Court. Gayunpaman, paglapag niya sa Schiphol Airport, siya ay dinetene ng mga awtoridad ng Netherlands. Lumabas na Central Intelligence Agency ang nagbigay ng impormasyon sa mga awtoridad ng Netherlands tungkol kay Victor matapos mabunyag ang isa pang Russian spy sa United States noong 2010.
Mahigpit ng minamanmanan ng Central Intelligence Agency ang mga Glavnoye Razvedivatelnoye Upravlenie Operatiba at napansin na siya mula nang mag-aral sa Johns Hopkins sa United States. Duda ako sa kanyang kwento at motibo dahil hindi siya marunong mag-Portuges. Kahit sinasabing taga roon, nagdulot ito ng hinala dahil doon pinauwi siya ng mga Dutch na opisyal ng border sakay ng eroplano papuntang Sao Paulo. Sa pagkakataong ito, wala namang matibay na ebidensya ang mga autoridad ng Brazil para arestuhin siya. Mas malalim na nag-imbestiga ang pulisya ng Brazil. Malaya si Sergey pero mahigpit siyang binabantayan sa hotel. Mahirap makakuha ng ebidensya. Totoo ang Brazilian passport niya. May photo identification at sertipiko ng pagtatapos ng sapilitang serbisyo militar. Nahanap ng pulisya ang kanyang birth certificate, kaya naging malinaw ang lahat. Kasi dati may mga Russian na espiya na ginagamit ang pagkakakilanlan ng mga patay na tao, kadalasan mga sanggol. Hindi ba? Mukhang hindi talaga nag-exist si Sergey Victor Mueller Freira. Pero may totoong sertipiko ng kapanganakan siya. Ipinanganak siya noong 1989 sa Rio de Janeiro, sa isang Brazilian na ina na namatay noong 1973 nang makausap ng pulisya ang pamilya ng babae. Nalaman nilang wala siyang anak at walang natagpo ang tumutugma sa pangalan ng ama. Nagbunsod ito ng mga tanong. Paano nakuha ng Russian na espiya ang totoong dokumento gamit ang pekeng pangalan? Naisip ng pulisya na kaya rin itong gawin ng ibang espiya, kasabay ng pananakop ng Russia sa Ukraine noong 2022 nagsimula ang malawakang investigasyon. Kita mo, ang digmaan ni Putin ay nagdulot ng pandaigdigang tugon laban sa mga espiya ng Russia sa mga bansang mas palakaibigan kung saan malaya silang nakakakilos. Isa na rito ang Brazil. Historical na maganda ang relasyon nila sa Russia at kabilang pa nga sila sa Brazil, Russia, India, China, South Africa Economic Bloc. Tinawag na Operation East ang investigasyong ito at pinangunahan ng counterintelligence agents ng Brazilian Federal Police. Si Sergey Cherkesov ay nananatili sa kustodya ng federal at nagsisilbi ng 15 taong pagkakakulong sa Brazil. Pagkahuli niya, bumagsak ang operasyon ng mga espiya ng Russia sa Brazil at nagsimula ang investigasyon sa mga tinatawag na multo. May lehitimong sertipiko ng kapanganakan ang mga taong ito, ngunit nabuhay sila nang walang record na tunay silang nasa Brazil. Bigla na lang silang lilitaw bilang mga adulto, mabilis na kumukuha ng mga identification pasaporte at iba pang mga dokumento para mahuli sila. Sinuri ng mga ahente ang milyon-milyong talaan at hinanap ang kahina-hinalang pattern sa mga rehistro ng kapanganakan, pasaporte at lisensya sa pagmamaneho. Kaya ng computer ang ibang gawain. Pero hindi lahat ng database sa Brazil ay konektado o madaling ma-access. Karamihan sa trabahong ito ay mano-manong ginagawa, gaya ng lumang investigasyon ng detective. Ang masusing paghahanap na ito ang nagdulot sa Operation East na mabunyag at mapabagsak ang Russian spy network sa Brazil. Ang pangalawang espiya na nahuli ng operasyong ito ay si Mikhail Mikushkin. Iniimbestigahan na siya ng mga autoridad sa Brazil nang lumitaw siya sa Norway. Si Jose Assis Jamaria ang kanyang pangalan sa Brazil. Nag-internship siya sa Universidad ng Tromsø, Norway. Mag-aaral siya tungkol sa hybrid threats at magiging profesor sa universidad na iyon. Ang kanyang akademikong background ay International Relations mula Universidad ng Calgary. At siya pala ay koronel ng Glavnoye Razvedivatelnoye Upravlenie. Nahuli siya dahil parehong email at password ang ginamit niya sa totoong at pekeng pagkakakilanlan. May ilang email niya na nakarehistro sa Russia. Inaresto siya ng mga autoridad ng Norway noong Oktubre 2022. Noong 2024, ipinadala siya pabalik sa Russia sa palitan ng mga bilanggo. Naalala mo si Gerhard? Pagsapit ng huling 2022, sinusundan na rin siya ng pulis. Nalaman na ang kanyang inang Brazilian ay patay na at walang anak sa pangalang iyon. Hindi rin makita ang kanyang ama noong Disyembre. Malapit nang malaman ng mga autoridad ang tunay na pagkatao niya. Si Gerhard o Shimrev ay hindi natatakot. Noong buwang iyon, naghapunan siya sa Botafogo, Rio, kasama ang kaibigan. Kalmado siya at nabanggit ang biyahe niya sa Malaysia. Umalis siya ilang araw bago siya makilala ng federal na pulisya. Sa kabila ng lahat, nakatakas pa rin siya. Dapat sana ay babalik siya sa Brazil noong Pebrero ng 2023. Handa nang arestuhin ng pulis siya paglapag sa Brazil. Pero hindi na siya bumalik. Hindi lang si Artem Shimrev ang Russian spy na nakalusot sa Brazil. Naalala mo pa sina Manuel at Adriana Pereira? Simula nang lumipat sila sa Portugal, nawala na sila sa publiko. Marami rin ang pumunta sa Uruguay. Si Maria Luisa Dominguez Cortoso ay may Brazilian pasaporte
Tapos kumuha rin ng Uruguayan pasaporte. May isa pang mag-asawa sa Uruguay, sina Federico Luis Gonzalez Rodriguez at Maria Isabel Morseco Garcia. Isa rin siyang Russian espiya na nagkunwaring modelo. Umaasa ang pulis na mahuli pa si Eric Lopez, isa pang espiya. Noong 2021 nagtagumpay siya sa negosyo ng alahas at na-feature sa television show ng Brazil na mga matagumpay na negosyante. Sabi ng lahat, ayaw ni Lopez magpakita sa kamera at nagsalita siya ng Portuguese na may kakaibang punto. Pagdating ng pulis sa tindahan, wala na siya. Totoong pangalan niya ay Alexander Yuterkin. Sabi sa ulat, matagal siya sa gitnang silangan. Di alam kung nasaan siya ngayon, pero hinalang bumalik siya at karamihan ng ibang espiya sa Rusya. Ngayon, mahalaga ito dahil sa nakaraang 3 taon, naging sentro ang Rusya dahil sa digmaan sa Ukraine. Mukhang inisip ng mga boss sa Moscow na delikado para sa espiya nila kaya pinauwi siya. Kahit matagumpay ang Operation Ease sa pagbunyag ng mga pangalan ng espiyang ito, isa lang ang naaresto. Gayunpaman, napakahalaga ng kanilang mga natuklasan para sa ibang bahagi ng mundo. Ibinahagi nila ito sa mga banyagang ahensya ng intelihensya sa buong mundo. Sinuri ng ibang ahensya ang impormasyon at may nakitang tumugma sa mga record ng kilalang espiya ng Russia. Doon natin nalaman ang totoong pangalan ng maraming ghost na Brazilian-Russian spies ngayon. Neutral lagi ang Brazil sa mga isyung geopolitikal. Kahit sinalakay ng Russia ang Ukraine, magkaibigan pa rin ang Brazil at Moscow. Nanatiling miyembro ang Brazil ng Brazil, Russia, India, China, South Africa at hindi kinondena ang pananakop. Kaya labis nitong naramdaman ang pagkakanulo. Ginawang malaking pabrika ng espiya ng Kremlin ang kanilang lupain. Kung di sila makapag-aresto pa, pwede pa rin nilang ibunyag ang mga ito. Ginamit ng mga Brazilian ang Interpol para maglabas ng blue notices, mga alertong humihingi ng impormasyon tungkol sa isang tao. Ibinahagi ang mga notice na may pangalan, larawan at fingerprint ng mga espiya ng Russia sa lahat. Tama, hindi espiya ang sakop ng Interpol. Nakaisip ng paraan ang mga Brazilian. Iniimbestigahan ang mga espiya sa paggamit ng peking dokumento. Naglabas din ang Uruguay ng alerto sa Interpol tungkol kina Roman Caval at Irina Antonovo. Isa pang mag-asawang nabanggit natin kanina, tumakas ang dalawang ito papuntang Uruguay matapos silang mabunyag. Isa sa mga espiya na ito, si Olga Tutareva, ay huling nakita sa Nambia. Sa kabuuan, ito ay isang malaking dagok para sa Moscow. Nawalan sila ng malaking network ng espiya sa isang kaalyadong bansa. Mas magiging mahirap para sa Russia na muling buuin ang network na iyon ngayon na alam na ng lahat ang tungkol sa kanila. Kung may itinuro ang mga kwentong ito, iyon ay ang pagtitiis ng mga Ruso. Maraming espiya ang gumugol ng dekada sa pagbuo ng pagkakakilanlan bilang Brazilian. May ideya pa nga na sinimulan ng mga Soviet ang network na ito ilang dekada na ang nakalipas. Mismong si Putin ay nasangkot sa isang spy network. Noong kabataan niya, pinamahalaan niya ang grupong Soviet na espiya sa silangang Alemanya noong 1980. Ngayon, mas handa na ang mga gobyerno laban sa mga kalokohan ng espiya ng Russia. Maaaring mayroon pang mga ganitong multo na naninirahan sa Brazil o sa ibang mga bansa. Maging sosyalita sa Monaco, mananaliksik sa Norway, o glamorosang modelo sa Brazil, manipis ang hangganan ng alindog at kasinungalingan. Maaaring simula pa lang ito. May isip lang natin kung gaano pa karaming mga espiya ang nagtatago pa rin sa dilim.